akala niya kaya niyang bilhin ng lahat. At kaya niyang ang buhay niya madugtungan sa pamamagitan ng kanyang yaman. Namatay din. Walang magagawa ang kayamanan sa lupa sa iyong buhay. Amen. Pero ang pangkaluluwa, namatay ka na, mabubuhay ka pa. Amen. Dito Kuya Bert, sa bandang huli, yung sinabi niya, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Ini-address ito sa lahat ng tao, di ba? Maging tagasunod tayo ng Panginoon at maging kasangkapan tayo ng paghahatid ng kanyang mga aral sa pagpapakain ng kanyang mga tupa. Pakibigyan ka niyo kabirito ng... Alam mo, Kuya Men, bago natin itong ano yung sinasabi mo, tingnan natin yung unang bahagi nito. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humidig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong. Alam mo, Kuya Men, ang sinasabi dito ni Pedro, na lumingon siya, nakita niya yung minamahal, ay itong mismong sumulat na ito, si Juan. Si Juan Evangelista. Ito ang minamahal na alagad ng Panginoon. Pero, kung makikita mo, yung sagot niya, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Alam mo, Kuya Men, kuminsan kasi sa ating paglilingkod, ang dami nating nakikita. Sa kapwa natin naglilingkod. Hindi na lang natin pinakikilaman yung ating sarili na lang. Ang dami nating pinakikilaman, ang dami nating nakikita. Kaya sinupalpal siya ng Panginoon. Ano sa'yo? Kaya ang ibig sabihin lamang ng Panginoon, kung tayo naglilingkod sa Kanya, yung ipinangako nating paglilingkod sa Kanya ay yun ang gawin natin. Kung makikita natin dito, Kuya Men, siya pang ginawang unang papa Di ba? Siguro pinagmamalaki ni Pedro, huwag ka una-unaan mo, tinabilinan mo ang ganito No? Pagkatapos nabigyan niya ng ganitong tungkulin, ito naman tinitingnan niya yung kapwa niya. So ipinakikita lang ng Panginoon, yung iniatas ko sa iyo ang gamitin mo, ang sundin mo, ang gawin mo. Hindi kung sino-sinong nakikita mo. No? Ganon tayo Karamihan, kahit na sa paglilingkod sa simbahan, ang nakikita yung paglilingkod ng iba. Yung kamalian ng iba. Inahap-naapan ang kamalian ng iba, lalo na't kung maganda ang ginagawa ng kapwa niya naglilingkod sa simbahan. Sana huwag tayong maging ganon. No? Huwag nating pakilaman yung tungkulin na iniatas ng Diyos sa iba. Ang tungkulin na lang natin, kung tayo ay isang mabuting lektor, magpakabuti tayong lektor. Gampanan natin ang gusto. Kung ikaw ay isang lay minister, gampanan mo yung isang lay minister. Kung may pagkakamali yung isang lay minister, huwag mo nang punayin. Huwag mo na naman siya. Ang tingnan natin ay yung kabutihan na nagagawa ng ating kapwa. Huwag nating aluan yung mga pagkukulang niya. Kung may nakikita man tayong pagkukulang ng ating mga kapatid na kasama natin na naglilingkod sa simbahan, ipagdasal natin sila na tiwirin ang landas ng ating mga kapatid na ito. Hindi upang punahin, hindi upang tuligsain, upang hindi, o kaya upang ipahiya siya. Asan ang pagmamahal mo dyan sa kapwa mo? Kung sisirain mo yung kapwa mong naglilingkod sa Diyos. Katulad ni Pedro, sinupalpal siya ng Diyos Baka pagdating ng araw, susupal pa rin tayo ng Diyos pag nag-report na tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. Kung titingnan mo rin naman doon sa sinasabi mo nga kanina, Kuya Men, na hindi na siyang magbibihis, hindi katulad ng bata siya nagbibihis ng sarili niya. Alam mo, Kuya Men, kung isa sa paglilingkod kasi, pumipili sila Lalo na, yung schedule ng mga karamihan, ay gusto nila yung ganung oras na lang Diba? Kung gusto nila, kung yung kanilang oras Pero dito, sabi nga ng Panginoon nung una, nung hindi ka pa naglilingkod sa akin, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis. Pero pagdating ng araw, hindi na ikaw ang magbibihis sa'yo. Iba na magbibihis sa'yo. Kung baga sa iba na yung magbibigay sa'yo ng tungkulin mo. Sundin mo lang yon. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka.
Kung ikaw ay sumusunod, kung ano ay tinakda ng nakakataas sa'yo, sundin mo. Yun. Yun ang pinaka-number 1. Correct. Ito ang layunin ng Panginoon sa paglilingkod. Hindi yung gusto mo. Dadalhin ka ng Diyos, susubukan ka niya doon sa hindi mo ibig. Doon sa hindi mo gustong time. Doon sa hindi mo gustong paglilingkod. Doon ka dadalhin ng Diyos upang sa ganon ay makita niya ang pagsunod mo ay tapat at hindi doon sa pagsunod mo sa sarili mong kagustuhan. Amen. Amen. So, ayan ho ang maliwanag sa mga naglilingkod do. Kung ano yung binigay na tungkulin ho sa atin, nung nakatataas sa atin, ay atin hong pagyamanin sa ating sarili. Yung pinagkaloob sa atin na tungkulin na yan. Totoo yung sinabi ni Kuya Bert, nagaganap yan sa mga samahan, sa mga organizations, ano. Marami Oo, yung kung Isang realidad yan. lalo na't sila na-oversyado ng iba, yung akala nila masyado ng kung sila Nasasatawa ng pato. nagseselos na. Paano, hindi nila. So, tama yung kung ano yung binigay na tungkulin sa iyo, kung ikaw ay taga-janitor ka yan ang pagyamanin mo. Kung ikaw ay binigay na tungkulin sa iyo, yan ang pagyamanin mo sapagkat yan ang nakatakda sa iyo. Hindi yung hindi naman natin kaya yung ibang kuwan, isasaklawan pa natin, ay di masasala sa dinya. Dapat gampanan mo kung ano yung iniatang sa iyo mga balikat. Sa iyo. Yung totoo po yun ay sa bawat mga organisasyon sa simbahan at sa kahit na saan nagaganap talaga ito na paliwanag ninyo na ito na wala naman yung gayon, yung ikaw ay master ng lahat ng mga hindi naman yun ang mangyayari, master of nothing ang mangyayari dyan. Kasi ganito ang dito Kuya Men, may mga pagkakataon kasi na mayroong isang mga maaktibo siya sa lahat ng bagay. At nais niya ibahagi ang lahat na kakayanan niya. Ang nangyayari, yung iba, nagiging nagpupuna sa kanya. Sa halip tuloy, ma-develop lalo yung tao na nagbabahagi ng kanyang kakayanan nung ipinagkaloob sa kanya ng Diyos na karisma para magamit niya sa paglilingkod sa simbahan, nasasalaula yung kanyang sarili. Dahilan, dun sa iba na mayroong kasamang inggit Yan yung sinasabi natin noon na ano ba ang mga kadahilanan kung bakit ang isang misyon ay nahihirapang maipagpatuloy at mapagtagumpayan. Ito yung ito yung ibinigay ko noon na dahilan sa takot May 4 na bagay na nandoon sa takot yung fear yung F-E-A-R. Yun ang sangkap Kasi minsan kaya nababalahura nga katulad ng misyon natin sa simbahan ng mga religious organization. Minsan yung kanilang takot silang mabigo May takot silang mabigo yung kanilang mapahiya ba? Hindi naman gano'n ang Gawin mo nga, sabi nga ni Kuya Bert, gawin mo yung makakaya mo. Kung sakaling mayroong kang naramdaman na napahiya ka, kasi para bang lektor, Pag nagbabasa kasi tayo sa lektor, lalo na pag may pitig-pitang pare, lahat ng word by word, isisitay sa iyo Kaya minsan may kaba ka At dahil doon, sa takot na yon, ayaw mo maging failure yung iyong deliberation, ayaw mo na. Ayaw ka na Pangalawa, katulad niyan, doon sa F na, yung letter E, yung inggit, napakaraming inggit dyan, Napakaraming inggit. At pagkatapos, dahilan dyan sa mga bagay na may inggit, nagkakaroon tayo ng galit, nagkakaroon tayo ng anger sa kapwa natin. At takot tayo ng rejection. Pag nagkaroon tayo ng rejection, ayaw na natin mag-serve Marami sa atin yan. Marami. Sa loob ng simbahan, pag nakaramdam ng rejection sa kanyang ginagawa, ayaw na. Kailangan kasi, napakarami sa naglilingkod, i-praise mo Pero, anong sabi ng ating Panginoon? Napakaganda. Sabi, inulit nga ni Kuya Bert ito, sinabi niya Sabi niya, para bang ganun, ano sa'yo? Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo?
ano ang ibig Wala sabihin? kang pakialam. Alam mo, kung ano pakialam. ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, wala tayong magagawa. Siya lang nakakaalam eh. Siya lang ang nakakaalam, siya lang ang may kapangyarihan, siya lang ang maaaring magbawi, siya lang ang magwala nito, ang maaaring magwala nito sa iyo pagdating ng panahon. Amen.